Mga kaibigan, mula po sa Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 10. Sa pamamagitan ng kaloobang ito, tayo ay pinapanal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Jesucristo na minsan para sa lahat. Broadcasting Region 1. This is PBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. PBS. Basta Mareta, sigurado. Ang oras, mga tugang, eksakto ng alas 7:39 ng pagkaaga. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang, aldaw po kita kunyan nin Friday. Aldaw na po kita kunyan nin Biyernes, mga tugang, mga kabalat, happy weekend. Pitsa Gis, kan bulan na Mayo. Mga tugang, mag-iribalang kita digdi sa laong kan programang Radyo Banat. Ako po si Benji Rivera, kaibanan ta ang mga Banat Patrol. Kaibanan ta rin po ang mga Dabarkanstang Banat Brigade. Sa pagi po kan Text Connect, pwede ka mo magpaabot ka sa inyo po mga mensahe, saka mga shout out. Hali po digdi sa Bicol Broadcasting System, BBS DWLV. Digdi po yan mga tugang sa Basilica Drive, Balatas, Rondaga City. Digdi ka mo sa programang Day Naghahagad o Day Nagpapabayad ha. Day ka mo, digdi po ka mo sa istasyon na libre. Yan, libre digdi, libre ang mag-promote digdi parikoy. Gusto din dong i-promote ko ka mo, day ka mo mabayad. Pero sa commercial, mabayad ka mo, Sa commercial lang po ka mo mabayad. Pero sa announcer, day ka mo. Pag may naaramang ka mong mga reporter taga BBS na naghahagad, nagpapabayad, i-report tulos din sa management. Bako kaming arong ka na sarong radio station na tinotolerate. Tinotolerate ang side ng mga pag-iriba. Kami po legal. Pag may naraman po kamong taga BBS na naghahagad, naka-payroll, i-report din do. Taday po nagtotolerate kayo ng management, ha? Gusto ko ng bagong kotse, gusto ko ng sexing show tayo. Si Sayman ang habong mag-asinso. Si Sayman po ang habong umangat sa buhay. Yung baga, halos gabos man, pero sa tamang paagi. Magtrabaho na po kita. Trabaho. Gusto ko ng laser disc. Sabay-sabay, bangon na bangon. Gising! Hindi masama ang mangarap. Sa umaga, isa sa mga pinakitigan, Radyo Banat Extreme. Heads up mga taga-BBS. Dahil sabi kang management, Mayo, di kami natutolerate. Samantalang ininyo, yun ako. At yan, pasadata yan. Basta yun na po yan, mga tugang. Sa mga Banat Patrol, tulpi kita mga tipa-follow up mo dyan, mga dapat sa tuyang mga pag-iriba. Good morning sa mga magang gumigising, mga bumabangon. Sa mga bareta po ngunyan sa local parko, Tito Boyet. Hilon mo Tito Boyet, hilon mo din Rappler. Rappler partner yung international news. Rappler, national. Okay lang ang mangarap. Hilon po dito bareta. Hindi po evacuation center, multipurpose building, digdi po sa Balatas, dating po doon po kang Pagcor. Pinapaimbestigan po kang Commission on Audit. Dahil po malasado. Pagbukas na pintuan na kay Basidong Nab. Bisit. Ano ba yan?
nakahiling pare ko, pagbukas ng doorknob nakaiba. Magundang mga ilaw, garo Christmas light. Sabi kan kuwa kapatid, ang sabi po kan kuwa mga tugang, aba. Pagkor, puntuhan sa pagkor, sinalaula ni doon ako. Garo na nga supas. Ano ba yan? Yet, paki-check mo daw yet ang iningyaw lang digdi partner sa Balatas. Hindi bagong building dyan na naagihan ko din kapatid eh. Ang sabi po ka na saro sa mga empleyado na dahil ko na po papangaranan. Na-text ko ka sumanggi. Sabi ko, ni partner, totoo na nasa Rappler ka. Actually, hindi ko araw natin gusto po kang Rappler. Hindi pong multipurpose building. Akan na ginibo po ka na pinagibo po ka City Hall na ano ka po din kapatid na pigpondohan ka Pagkor. Ang Pagkor kasi bagal nagkatupo yan na fund. Doon po sa mga LGU kung ano po ang nagigibo dito, mapa school building, mapagibo ka mong evacuation center, mahal ka mo. Basta ang magastos po kaya Pagkor pondo. Ang problema ka mga tugang, nagpagibo po ang city. Hindi nga multipurpose building baguhon. Ang pintuan, Pagkor, bako lang dang saro, kundi tulong pintuan. Pag sinasarado mo, nakakaiba pang doorknob. Gusto kong mabisa ka na pista amin na walang masama. O pasintabi po sa mga nagpapamahaw. Ang kasi ang partner, barado. Ano ba yan? Kamarabagong building. Okay na po tayo, kung halin na nagamit. Okay na po yan kung halin na nagamit. Kamarabagong pong building eh. Ano naman paliwanag ka rin ni Joe Sabal? Joe Sabal, pasok! Joe Sabal, pasok! Mayo, hindi nagtakalog. Pultol kita, pultol. At siya tapapunta ka? Yun na pala na lahat. Ano yung taalawig? Gusto mong ipromote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayan po ako. Totoo yan. Yun ang trabaho ko. Yun ang sa kuyang source of income. Paliwanag na po. Abangan dito si Doc. Paliwanag na kayan. Siya po ang official ng tagapagtaram Cal City Hall. Gusto mong ipromote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayan po ako. Totoo yan. Yun ang trabaho ko. Yun ang sa kuyang source of income. Yan ang source of income ha? Ay, pabira sa tutunin. Ikaw talaga ka ba ito ha? Doc, paliwanag ka kandurndab na nakakaiba pang lalaki. Aram po ni Doc, ang pintuan kayo po ni Doorknob. Yung mga ang design po talaga, engineer kanin kang pintuan, may doorknob po yan. Kaya pwede na paglak mo, makakaiba, pag bukas mo, makakaibang doorknob. Saan ka po engineer na klase? Okay lang da. Sabi po, kasugma, okay lang da yan, minor lang yan. Yun po, sabi talagang minor. Pero, di pa po nakakailing pintuan na mayong doorknob. Gusto mong ipromote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayan po ako. Yun ang trabaho ko. Yun ang sa kuyang source of income. Ayet, sige, check mo yet ha. Ipalap kita sa tuloy mga Patrols. Gusto ko manalo sa loto. Trabaho na po kita Lunes. Sikat na pista. Pag may naraman po kamong taga Bicol Broadcasting System, mga kung ano dyan, nagahagad, naka-payroll, may po yung tinotolerate kang management. Ano po? Kasi ano tinotolerate na nila? Gusto ko magahin ng magahin. Amay sa ibo, Tito Benji. Okay, sabi po digdi sa news, iba-blacklist na po. Dahil substandard na po ang ginamit ng mga materyales, kada sabi po kontraktor. Di ba pick-approve yan kan City? Bago mga picture-turnover po yan, pick-approvehan niya. Ayun, pag-pick-approve po yan kan City. Ano rin doorknob na ni, ano rin Kisabi, nakahulog na ng Kisabi. O NCR, barado. Ano ba yan? Ka ba nakahilig kayang kamarabagong building? Mga na naman pong SOP. May subcontractor na dyan, partner. Ayun ako. Good morning kay Sir Lito Bicado, sir. Good morning. May na nakatune in sa Tuyang Damar Cards. Sa Camarines Sur Sports Center. Good morning. Good morning po sa inyo mga player, mga malalaro. Ano po? Good morning sa mga taga Capitol. Oy, si Neighbor Eric. Good morning. Eric Bugs, sir. Neighbor, good morning. Napapasubot lang ko, sir. Napapasubot lang ko ta hilingon mo kamay-amay. Iyo ini ang Piguro Lion sa Naga City. Ining na baguhon na building. Baguhon pong building. Ano ka po digdi kapatid? Evacuation multipurpose building. Paano ka makalaw kung mayong doon? Oy, sa mga amigo sa mga Damar Cards na at syan, tutok lang ka mo digdit, papasadata po ining mga kaugba, hindi po mga schedule ng kaugba festival, harang na po, nagpaparadrakol ang mga bisita, guests, mga banda, mga artists, mga artista na ma-perform, may hiling na po sa kaugma festival. Yan nakapala kita, ano? Yan ibang para haragan SOP.
ribong na si ribong na balala sa City Hall. Glel, ano mo daw, hanapin daw ining mga kagawad sa syudad at harap mo ba na magpaimbestiga? Anong magtahamo na? Paano pa po makiklear ang issue na tigsasahot sa Ido kung na po din doon magpaimbestiga? Diba? Paano na po makiklear ang pangaran ni Mayor Nelson Ligasyon? Paano na po makiklear ang pangaran kan ibang mga kagawad na tigsasabi po naman sa lagi po kasaguni ang panglunsod mag-imbestiga. Ano kayo ni dapong mga kagawad harabo na dapo magpaimbestiga? Si kagawad Abunal na lang po, si kagawad Gil Abunal, tama, ang gusto magpaimbestiga, which is they po sinusuportahan kan iba niya pong mga pag-iriban dyan sa sangguniang panglunsod. Paano maklear ang pangaran nito? Ang investigasyon po, baga, paborian sa mga kagawad, kay Mayor, kung talagang na itotoo. Ano po, mga kabanat, habo po ang mga membros sa sangguniang panglunsod sa nasabi pong investigasyon. Oras, mga Dabarkan, 7:54. BBS Banat Patrol! Babalikan sa yan. Yaw lang si partner, Tito Boyet. Tito Boyet, good morning. Salamat. Good morning. Benji, maray na pagkaaga. Piga, papalop tayo ng pagkakadakop na naman. Kansarong big time na tulak ng droga na pagtutubudang nasa loob na inikan sindikato dahil lang inagauntok inot subot na nadakop saya itong kantidad na 6,800,000 pesos na 1,000 grams kana illegal na droga alagad sa di maintindihan na rason na nakaluwas nagkutro na naman nagkutro na naman as in sa ginibong bypass operation kana Police Station 1, pamamayo ni Police Major Ray Alvarez, nadakop na naman ini dyan sa Ivy Militona Street, Barangay Santa Cruz, Naga, kanakaaging Aldao. As in, nako na naman siya ng droga. Mayong kararayaan ang suspect na ini na pinag-ayasal siya lang dyan, Bayawa Street sa Barangay Abilia. Aramon ka ang detalye sabi kayo sa pahagi ni Police Major Ray Alvarez ka na Police Police Station 1 na umayo bagang kauntukan an transaksyon kan illegal na droga igli sa tuyang lugar. Igo na naman ngaling dadakop dyan sa parting itaas sir, good morning. Si Benji Rivera po. Hello sir, good morning. Oy, Hepe, good morning po sir, good morning. Good morning po. Ano din report ni Boyet na sinadakop din doon? Nadakop na naman din doon. Pauro-utro. Sisay po yan, suspect na yan, sir. Hindi po, pangaranta muna sa pangarang dyan. Although, hindi ko kayo kapot si pinakakabuan na ng pangaran. Sige po, sige. Ito pong inot na dako lang kantidad na shabu. Ito po, joint operation po ito kang RDEO, Regional Drug Enforcement Unit, and Station 1 po. Although, sa Muya pong area, kaya siyempre may coordination ng Muya, and nakip-joint kami sa pagdakop pa to. And sa mga dita araman na karasunan, na monitor niyo po, na nasa lawasan naman sila. And padapos man ang katuyang monitoring sa mga arogan ng mga tao. And naging mantayan po to. Naging matayan pa naman itong Samuyang operation. Ngunyan po na nadakop siya na naman, pera na po ang nakuha. The same po ang dakol. Sarit po itong nakuha ko niyan, sabi nga naging dahil man kami nakalaok naman sa harong dinda. Pero nagkayo ko kaming transaksyon. Kaya, siyempre, pagka bypass operation, baka may NSW, na dikit na kandidat po itong nakami sa iya ngunya na huri. But sabi nga nagyan sa monitor ni padabas po sa iya sa pagbariwas ng droga. Sir, trabaho, ano po baga, kabali po sa trabaho nindo, duty nindo, ano imbisigaran niyo, ano si grounds na nakaluwas ni? Igo po kami may resolution po na
nag-close ang korte, binababaan man po kami tungkol sa dismissal niya. Opo. Ano po Dapat na-dismiss? kung may mga grounds Okay. na may mga discrepancy po sa operation, Mhm. kaya medyo maray na klase man si abogadong na po niya. May kayo ni butas. Oo, medyo may pambayad sa maray na abogado. Ipo siguro siya nangyari. Kaya lang, dahil naman mababasol kayo ng katuyang mga kuyan dyan, mga pag-iribang abogado. Siyempre, inagi man po yan sa proseso. Correct. So, sailing po din doon, si pag-file kaso, medyo na si Iripan labot. Ano po? Which is, Iyo po, sa nangyayari talaga yan. Iyo po, sa data man po talaga na mabasol ang mga operatiba, sabi nga ni Kaya, dahil mapaperfect ang operation. Mhm. And basta nga sa part ng PNP, kabos pag ginigibo, para madakop sinda, and makulong talaga sinda. Kaya lang sabi nga ni Kaya, Iyo po. may proseso po ang satuyan pa. Si pagkadako po din doon ni Sir si Inot, yung nakuha lang po nitong worth pera to? Itong pera, 6 million? 6.8 kasi coin ko ito, halos 1 kilo na ito. Oo. Ito po, available yan? Although dahil po yan available, kaya lang sabi nga nga na-dismiss si kaso dahil nga inuman sa may mga nako ang butas po ang balyolado. Linawon to lang tabaka sabi nakabail kaya lang binasura si kaso dahil medyo may discrepancy. Ano po? Opo. Pero importante, ni-rewind din do siya, rewind din do. Nadakot na naman siya. May mga kwento siya, may nire-review po ang kaso. Kasi may case review man po kami ginigibo rin siya. And may mga action man po kami gigibo siya. Iyo po. Sa kanyan po, inimbig sa sarong accomplishment na naman, na siya naman po ang nadakop ni. Dahil sa mga monitoring buwa kasawayan tropa. Sir, dahil tama pangaranan ining suspect. Ano ang sa iyang lifestyle? Ano ang yung nagtitiritinda? Ano ni musingon? Anong sa iyang lifestyle? Sa inot po, kaya dati na siyang nakalistado man sa mga minomonitor kang badak. Opo. And siyempre, nakalista naman yan sa muya, sa Intelmin. Kaya ongoing ang violation sa iya, monitoring ngayon kumbaga. Napag-araman mi na sige naman siyang pariwas. Pero igwa man siyang sabi nga niya, igwa man siyang salita-tindahan na binabantayan. Kaya lang siguro kung dati ka nang namuhay sa masagana kamumuhay, siyempre dahil man yan makukuha sa salita-tindahan. Nakaisip naman siguro sa pag-isip niya, kulang. Kaya ibalik naman sa dating kagawain niya. Bako siya itong shoein na nagkakapot ng worth 6 million na siya mo, mga dikutsi na bumuhay sa marangya buhay, bako po. Dahil man po sa araw ko yan. Kaya dikwen ba siya, kumbaga, inaagihan lang sa kang araw ko yan ng mga darakulang droga. Dahil man po yan gabos sa iya. O yun. Okay. Okay, sige sir. Thank you very much. Congrats po ulit. Ano po? Thank you. Uri. Yan na. Okay. Thank you, sir. Ako yan. Duman naman kita sa ibang balita. At ito mga pinagbalita ko sa imo kasudma na naagi sa aksidente. Kung bako sa aksidente, kuyan, di maradakop itong parauring. Naka-aksidente siya. Duman sa kuyan, nakabudal siya sa motor. Pagkatapos kan imbestigaran, may uring na karga sa iyang van. Ano sabi ka? Hello sir, good morning kaya report. Sige lang. Opo. Igwa po sa buyang reported na vehicular accident na kung saan iko ang PSO duman sa area kang Naga City Event Center. And pag-responde po kan sa moyang tropa na inabutan mo po itong sarong van sa itong sarong motor. Upon verification po, kang PNP, kang paabot na si PNP, siyempre naka-mobile ito. Nagdulag po si driver kang van. Ngunyan po, siyempre nag-imbestiga kami naman sa biktima. And kang rekisahan mo si van, iba po ng laog na uring. Na abot sa 50 sakong uring. Ngunyan po, siyempre, may naman si driver kang van, nag-request kami sa LTO
kung isay po talaga ang sigitang ban. Kasi naman po kitang iimbestigaran kasi nagdulag na nga po si driver. And sa proseso po, itong uring pigdarami sa station and inform po ang DNR regarding dyan para sa i-equipment, ito turn over minutes sa ENDA. And upon coordination po sa DNR, iba naman po sa muyang pigtaong format kung paano ang pag-file ng kaso and ano pag mga documents na ito para ipalme kung sino na maraming pangalan na may salitaan sa sakyan po. Iyo po ito ang makakasuhan. Sa ngunyan po, kung may pumaduwas na paraan sa tao na may salitaan sa sakyan, kung isa po talaga po palimin ng kaso kasi sinama po kayo matabi kung kisay niya pinabakal sa sakyan. Iyo. Ano pong klaseng van yan? Si mga disposable o si mga karang-karga? Ito na dahulang van po natin ang dalang katawan, iyak, si mga talagang si kadakol talaga kayo mga nagkakarga. Kung hula-hula sa kaya, naman tayo na abot na 16 na pasero. Iyo. Di-impound po yan, Hepe. Impound yan, sir. Ako po yan, ang station na. Kaya lang, may, ang kwento yan, ang sinutunog namin sa diinat po, kaya may pinili ko sa diinat para kung matunaw. Iyo. Okay. Sir, thank you very much. Thank you. Okay po, salamat din po. Meron ba na yan, tatambuan na ng kahoy? Bayo na yan. Lang pagkapara pag-asa yan. Takalakol lang akong na Maray yan, ipabakal kay Kristo. Maray ka yan isubastan na ka na kay Kristo. Pabakal na kay Kristo. Kay Kristo Funeral Home. Tagaling mo nagdagalang service kay Temple na kuya. Takalakol talang nahiling na alig sa DNR na talagang invento sa araw mga pag-transport ng kahoy, uring, na may mga dalakulang kuya na kahoy na tumino kuya nagtubo diyan sa truck na yan kuya ayun ang gagamitin na ebidensya kana korte na talaga ng transporter ka di po kaya yan na yung truck mo kaya nga sa iwang registro kaya nga sa mayang registro di saan ko rin ito tapos ang kaso o matapos man talagang yaon dyan dahil napapakinabangan. Makatapos mo dyan, magdumang ka sa inibagang na pabarita sa Rappler. Ining building digdi sa ining evacuation center. Multipurpose. Binadgetan niya ng pagkor ng 50 million. 50 million ang binadget dyan kan pagkor, pero ang pakagibo, abasan na lang na mahamon lang. Dahil ito mga pituan, mga yung burnab, nagkakatarangga. Yung burnab? Ako talaga yung yubo. Dahil pagbubukas mo na, nakakibang burnab. Ay, araw na nito. Nagpaliwanag na sa engineer kaning, may door lang na, may door. Anong tapig ako din kaya? Ngunyan na kaning, may gatak na. Saka ang kasaro dyan na importante. Itong kontraktor, blacklisted pa lang sa DPWH. Si kontraktor? Kontraktor. Paano na nakabot sa iya? Paano na i-award sa iya ang kontrata? Kung siya, blacklisted sa DPWH. Kaya ako ipapaliwanag ang syudad. Ay, grabe. Pero binamalas-malas ang syudad ko. Pinamalas-malas ang syudad ko na. Maniwang na baga si Mayo. Ining kasong isinangat sa iya sa pag-iriba ni Jigs papatay. Sa ombudsman sinangat sila ni kasong ombudsman. Uli sa pagpagamit, sa pagsarado nila, ginibon nila ng terminal yan, iliat ang Hill Street. Dito mo yung mga bulastugan, di ba? Iyo. Tapos ito mo lang kabata silang pukya ba rin daning sa tahaw. Pindahan na. Bayan. Pinugupan mo na daning mga dakulang tubo. Hindi sa part na balyo, yaon mga para bulastugan. Itong balyo, ginibong terminal sa tricycle. Bawal yan. May ordinance sa Bagasita na sa inibagalan sa road clearing operation. Sa DILG. Sa DILG. Kunyan, may ordinance sa Mantayan ang Sudan. Ang problema, tas hindi man siya na nagbalda karoon ordinansa. Kaya yan, kinasuhan sin dahil Jigs pagpatay kan CCW na sa kuyan sa ombudsman. Di ko kaya itatawa sa iyo itong sarong dyaryo, itong kuyan Santigwar na dyaryo na naglalakop mo niyan. Basahin mo yan sa parting hurian. Yaon duman ang kumpletong detalles kaya kung paano nakakuha ng ebidensya si Jigs kung ano ang mga rason sinagatan niya ng kaso kasi man ang ombudsman nagpupunang mag-imbestiga dapat sa sambit ng reklamo. Okay. Sige, basta pasadaan mo ang yung building na yan para fair sa Paradago Okay. Tayo ba na dahil naggagatak na sabi ko kabarabago. Saka dapat bakong nasa tamang sukol ang lababo.
Abot na ang tuhod. Ang lababo na, abot na sa tuhod. Ano ba naghuhugas yan? Hindi na kayo po. Sa loob. Pagpapabihira pa din yung kontrata rin. Blacklisted, makakuha din ako ng kontrata. 50 million ha. Alis sa pagkor. Saka, yun ang, CR, barado. Ay, grabe. Barado, di pa nga nila nagkakagaramit. Barado na grabe, anong nangyari? Oo, kaya yan ang problema kan naga na. Ay na problema kan naga na. Kaya, so yan karagdagan. Mapaliwanag naman ka si amigo mo. Ay. Amigo mong nirapado mong palapa. Si amigo mong nirapado mong rapas mo naman. Mayo, dahil ko man ito inaano. Dahil ko man nga inaano, nagreklamo. Basta kung anuhon ko. Well, ako nagdagatag report na kaiba ng si Major Royal Alvarez, si Boyet Pader. BBS Banat Patrol. Okay, thank you very much, Tito Boyet. Pasadayan mo lang yet. Tamatibay ka dyan, paabot ka ng observation report. Dyan po sa Kabarabagong Building, evacuation sa multipurpose building kan City Hall na sabi na 50 million. Ano po? Hanapin po nito sa Rappler, Bareta po ang Naga City. Nako. Ganun binabalas-balas ang syudad. Ano po? Ano nang nangyayari? Tama yet si Posko? Tama si Posko ye? Malas mag-ataman ka malang? Sabi kan amigo kong Chinese, sabi kitong amigo kong Chinese, Benji, huwag ikaw alaga monkey. Sabi ko, bakit? Malas. Kaya hiligi po nindang naga. Mapaliwanag na naman kanina si Joe Sabal. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kuyang source of income. Mabalita po ang programang Radyo Banat. Libre. Dahil po kami nagpapabayad. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oy, bangon gising na po mga Dabarkads, mga kabanat. Oras 16, makalipas na po ang alas 8 ng pagkaaga. BBS Banat Patrol. Aber ko ano kumuna ang linya ni partner Boss Oka Esminda Parikoy. Good morning, good morning. Salamat. Kapit maray na pagkaaga sa imo sa rin sa itong mga parangkabay. Oy, si itong piggapi mo sa kung may gadan. Si Togan ko tapi. Ay, condolence Parikoy, condolence. Ano ito? Napano? Panganay min ko kang. Napano? Kuyan siya, biktima siya ng heat stroke. Ha? Pero pagtara sa PMC, nagkairigwanan ng komplikasyon halos sarong simana dyan sa PMC. Nako. Heat stroke lang? Oo. Dahil inatake pa lang siya ng heat stroke, panggi. Oh. Tapos, pagkaaga, dahil manariparo pa mga aki, pagkaaga, alas 9 na, dahil pa nagpapamahaw. Mm-hmm. Nakahigda lang. Tapos yung pig-alok ng alas 9, ngaya tayo makakana ngayon, alas 9 na ngayon, ka pang nagkakakan. Tugang mong matoayan? Oo, tugang mong matoa. Tagasain? Ismidaya naman sa Buena Vista presentasyon. Taga-present. Ay, hindi mapuli ka kaning presentasyon, partner. Kaya kuhan ko mo ng asikasuhon, si dapat asikasuhon bago ako mauli. Yan sa'yo na si Tugang mo yan? Ano ko na naman sa, yan. Yaw na naman, nagbibiyahe na pa uli sa Buena Vista. Ay, Rakban, matagar na nagbata. Ay, nagpamata pa man. Nagmata pa siya, pero mata na lang ang naghihiro. Ha? Dahil na nagkikirong. Oo. Pagdara sa BMC, medyo na uli-ulian, nakaulay ko pa nga ni, mag-ano ko dyan sa PMC. Ang pagkuna ko, dire-diretso na. Pero kasubanggi, alas 11, mantang igwa kita ning kaulay baga kasubanggi, yun ato nag-apod sa ko si pamangkin ko na, pigpapump na da si Hermano. Alas 11, yun na to na maaram na si Hermano. Okay. Condolence pare ko. Okay. So, kahit wanta lang asikaso. Duman sa mga, mga nakakabisto kay Hermano, Johannes Ismenta, ang saya pong lawas sa pipilaran dyan sa Sendang Residensya sa Barangay Buena Vista Presentasyon, Camarines Sur. Okay.
Okay. Bueno, hindi kita sa tuyang trabaho muna kita. Hindi kita sa tuyang trabaho. Kita naghahanap ng mga barangay official. Bayo kitang mayong barangay official na dainag nagkontra, kundi puro papuro. Nagpapasalamat pa nga sa extension kaini yung sa indang terno trinyo sa barangay. Makakaulit naman niya si Kagawad dating kapitan. Siyempre halawig ang experience kaini. Ngunyan barangay Kagawad kan balata sa si Kagawad Alan San Juan. Kagawad, ano po ang nakuha mong interview ko niyan si Kapitan Alan. Ay kay gulpi akong ihapot digdi sa amigo kong ini. Kap, good morning. Kap si PJ Rivera. Ajin, maray na aga. Si Oka, maray na aga. Maray na lang Maray na lang idol ta ikang nakuha na ma-interview ko niya ni Uka ay kadako lang kong ihapot sa imo. Sige. Okay lang yan. Okay. Oy, Kapitan Inot, ano ang reaction mo digdi? Siyempre good news ini para sa Indo, ining House Bill, ining proposed House Bill ni Congressman El Rey na dagdagan ka mo din din taon para sa Indo pong pagservis sa barangay po, Kapitan. Tama. Ang kung si mga nagdaraan naman, medyo tayo man bitin atin may piling man po ninda sa indang mga abilidad na sinda makapagtrabaho, lalo po sa indang mga pangako. 2 years po, medyo alanganin po ini. Sinda makaka-perform na maray talaga. Totoo yan. Totoo po yan. Pag-araw ka ni Kapitan, kamo, nori ko ta anong sunod na eleksyon? Nori ko ta? Asangon niya, naka-schedule po kaming 2025, first week ng December. First week ng December, kuta, ano? Opo. Pero, sa iling mo daw, makapasa ining House Bill na din ni Congressman El Rey na din? Sa pailing ko, medyo marayman. Sa dumambaga sa first reading, medyo maaman nagkontra. Iyo. Maaman na kontra igding congressman. Primero, ini mga kapitan, mga tao man ninda ini. Pag nagka-eleksyon uli ng December, nag-eleksyon ng May, mga nganaan. Sa maharagat, siyempre may mga tao sinda dyan. Madudoble si sa indang gastusan. Saka ang gastos kang gobyerno. Tama man. Ang gastos kang gobyerno, may eleksyon, December, didoble. Iyo, very good. Tama. Kaya maray ining ginibukan sa tuyang Congressman El Rey sa Bigs, ano? At hilugon mo. Ikakapitan, daw ay ka makakasabi ka, talaga sabi mo, bitin ang 2 taon. Tama. Gagastusin para sa eleksyon, may lalagta na po sa ibang programa. Billion po bagay ni para eleksyon na naman. Kaya may gagastos na, may dadagdag na sa mga proyekto pang gobyerno. Very good, very good. So happy ka mo kaya fair Tama po. Medyo pabor po ini sa samuya ng mga nakaturukaw. Okay. Kap, hindi pa sa pagkaputan, may mga issue baga digdi sa ni kabalatas, ining ining mga pinapatrabaho kan na DPWH City Hall, ining nasa controversial kunyan. Anong reaction mo diyan? Ini pong lalo ining evacuation center. Po, sige na. Ito pong hospital. Sakop po ini kan syudad. And sakop kang syudad and nasa barangay Balata. Anong reaction mo diyan? Nasa barangay mo? Sa kuya po, medyo kung iguan ng mga issue, dapat sa nainit, naruluwas sa laman bagay ni tangon yan nga nagruruluwas. Kaya medyo dahil pang dayo kita sigurado kung ano po si mga complaint, kasi si mga reklamo digdiyo, dapat po kani verify ron na maray. Ang kung masiguro kung ano si mga irregularidad. Sige po, sige lang. Hello? Sige lang. Okay. Sige na. Sige Kap, thank you very much po. Thank you very much. Salamat. Okay. Yan si dating kapitan, asin mo yan na Kagawad Alan na San Juan, nakaulitan mo niya na pagkaaga. Sir, po naman sa nahiling ko sa complaint. Gilang putulod ko muna kamot yaon sa Balyong Linya ang partido, makakaibalan si Congressman El Rey. Okay. Alis sa location, balik sa'yo mo. Okay, sige po. Thank you na lang kay Kapitan. May hapot pakot ako kay Kapitan Alan. Ano yan? Putulin na mo na sa Oka. Ayan. May hapot pakot ako kay Kapitan Alan. I-standby lang po talaga text si Manager Frank Sotero kang KM Partido
Nasa linya na po si Congressman El Rey. Kaya alam po, naka-monitor mo na kami. Na hindi pa masyadong na kukuha ang linya kan na KM Partido. Tamang-tama, kadakol kitang ihapot kay Kong El Rey sa politics. Mainit na po ang 2025. Madali na. Ang yan na po October. Mapail na ko yan October yung mga kandidato, di ba? Kaya easy lang po standby lang po mga tugang at kukuanon ta, makakabit po kita sa partido. Dahil pa kami, ipapasa na dahil pa makita nakakulik halat lang, ay pambihira. Yan ang gusto ng mga tao, di ba, na kung sakali man magpalit kami ni Governor Luigi, ay ang gusto nila mapagpatuloy po ang serbisyong kafuerte, ang mga scholarship, medical burial assistance, mga covered course sa probinsya. At ginawa na po namin yan nung ang aking ama ay na-elect na governor for 16 years, na ako po ay sumunod sa kanya. Tinuloy po ni Governor Mix, tinuloy po ni Governor Luigi. Yan ang gusto ng tao, yung pagpatuloy. Kasi kung tutignan mo, tayo ang local government sa buong Pilipinas na napakaraming eskwelahan na pinatayo, community colleges. Inumpisa ng aking ama, dinagdagan ni Congressman Nick nung siyang governor. Ngayon, dinadagdagan ni Governor Luigi. Yan ang gusto nilang matapos. No? Minsan kasi hindi natatapos ang isang programa in 3 years. No? So, continuity ang gusto ng tao. Tuloy-tuloy na programa. Posibilidad po yan, pero hindi pa naman po tayo nag-declare. Opo, Congressman. How about the possibility for running for a higher position like Senator po? Kasi yung iba nating mga kababayan, kaya bang nagsasabi, qualified si Congressman El Rey na tumakbo sa pagka-senador. Ano pong sa inyo, Congressman? Tama po yan kasi mismo mga kapartito ko sa National Unity Party at kasama ko sa Congress ay tinutulak po tayo mag-senador, no? May mga nagtutulak rin po sa atin dyan na mag-senador, 2 lang kandidatong Bicolano ngayon sa Senate. Maganda naman ang accomplishment ko, marami na ako nagawa, kilala ako nationwide. Pero po hindi na kininiisipan kasi ang priority ko lang po ay dito muna sa probinsya ng Camarines so mag-serve. Okay, Congressman, thank you very much. Mabalos po. Frank, back to you. Thank you. Okay, thank you, Benny. Congressman, may sarong comment lang po din na siguro gusto kong i-share po sa inyo. Good morning po. Pakisabi man po kay Congressman, if possible po na ma-check din po sa Congress ang ibang qualification of barangay officials, which is the Congress can set para po sa magayon na performance kan mga official kan barangay. Congressman, sir. Tama naman po na dapat may qualification yan. Kung ang presidente may qualification, ang congressman, siguro maganda rin pag-aralan. Salamat po sa suggestion po. Opo. Nasa line na po ang BBS FM para sa iba pa po mga questions at babalikan ko po. Takadako yung mga questions digdi. Sa pagi ni Benji, Benji, sa BBS FM, good morning. Thank you very much, Kiko. Thank you very much. Good morning po sa Rinconada. Benji. Hello, good morning. Habang wala pa si Benji, okay na ba? Okay, okay na? Sige. Alright. Congressman, saro pa po sa gusto ming maihapot tabi, Congressman, habang nasa line ka na po. Digdi mo sa buhay sa partido, pinag-uurulayan na din ang politics. Especially may mga banuaan na talagang excited ang mga tao, like for example, Angoa and San Jose. Sir, ano po ang plano kan Team 1 Kamsur pag-abot sa mga banuaan kan partido? And do we have na po na mga na-target or identify na po if not kung day pa po at least, sir? May mga pambato na po sa mga banuaan ng partido, 35 munisipyo, palagi pong kasama Iriga City, ang Team 1 Kamsur ay may line-up. Kasi kailangan may magsulong ng aming programa, may magsulong ng aming mga plataforma sa bawat banuan. Sigurado po ay meron po dyan at sisiguraduhin po natin na masuportahan sila sa tamang programa, plataforma, para ang tao ay mabigyan sila ng tsansa. No? Nakakalungkot sa partido, pinakamayaman na distrito, pinakamalawak,
Pero yan, karamihan ng mga mahihirap na banwaan nandyan po sa mga coastal area, no? So, hindi kami hihinto hanggang hindi matama ang sistema po dito sa partido. Ang iba dyan, naloloko tuwing eleksyon, papangakuan ng libreng kontador, tapos hindi naman pala libre. Ginawa po noong 2019, niloko tao, pagdating ng 2022, ginawa na naman, ngayon ginagawa na naman. Kaya ako nakikiusap po sa partido na gumising. Kasi grabe ang pangloloko dyan kami nga namimigay 5 kilos, 10 kilos na bigas. Ang kalaban namin 1.5 kilos, bulok pa. So, paano naman nananalo yung mga ganyan? Kukumpara mo po yung mga programa namin sa iba't ibang distrito, 2nd, 5th District, 1st District. Napakaganda ng kalsada na, covered po at mga proyekto sa partido kinukulang, samantalang pareho naman kaming congressman, no? So, sa akin ang kawawa ang tao. Sabi nga ng iba, habang ang isang pamilya ay nagpapasarap at nagpapasaya, ang karamihan ay naghihirap. Habang iba dyan nagpapayaman, ang mga taga-partido sobrang hirap. So, sa akin, gumising na po ang mga taga-partido, baguhin na yung sistema, baguhin na yung mga ilihitong opisyal. Ako, nakikiusap, nabigyan ng tsansa na 3 taon lang mapatunay na ang Team 1 Kamsur sa iba't ibang distrito ay suportado na po ang Team 1 Kamsur. Dito sa partido ay gumising sila at bigyan nila ng tsansa yan. Kasi hindi lang po sa local official, pati sa congressman, no? Kung titingnan mo ang performance ng mga Team 1 Kamsur na congressman, kumpara dyan sa partido, malayo po. Kung titignan mo na yung mga panukalan, kung titignan nyo po ang kahigusan at mga panukalan tinutulak namin, ang layo po dyan sa congressman ng partido, no? Isipin mo na lang yung pinakahuring panukala ko na gawing 3-year term ng barangay. Ako po at Migs, Congressman Brian po ang nakaisip niyan. Ang tanong ko, bakit kami sige ang isip ng mga ikakarahikan mga konstituente, ikakarahikan mga official, samantalang wala ka naman naririnig na panukalang tinutulak ng congressman ng partido, no? So sa lahat ng nakikinig, dapat isipin din na kung meron man siyang mga panukala, nakikisakay na lang siya, nakikiko-author na lang siya. So sa akin yan lang, kahit matagal pa eleksyon, ay dapat isip-isipin. Gumising na po ang partido. Alright, total na pag-uulayan na po ang eleksyon, na pag-uulayan ng politika. Congressman, ano po ang reaction mo sa paglipat na ni dating Vice President Leni Robredo kansayang voters registration from Magarao to Naga City? Nang indikasyon po is halangkaw ng probability na talagang Leni madalagan po sa siyudad ni Naga as against digdi po kay Nelson Ligason. And si Nelson Ligason nagpapraikot na naman po sa 3rd District. Tabi, Congressman, sir? Well, malinaw na sinyalis yan na si dating Vice President Leni tatakbong mayor ng Naga, no? Hindi na po yan tatakbo ng congressman kasi kung congressman ang itatakbo niya, hindi naman niya kailangan lumipat na dahil qualified naman po siya tumakbo kahit nasa Magarao. That's correct. Although qualified siya tumakbo sa rehistrado sa Naga, hindi naman po siya nag-iikot outside of Naga, no? Pero makikita mo pala, supalpal po yan si Arnie Pentebella dahil kung titignan mo nung last month, siya sa kasi dating Mayor Medel Alpilot, pinipilit pa raw si Lening tumakbo ng gobernador. Makikita mo na hindi si Lening nagpaloko kay Arnie Pentebella at kay Medel Alpilot. Dahil may nagsabi sa akin, ipinipilit pa raw nila. So ano ibig sabihin yan? Gusto nilang isubo si Leni na lumaban sa amin, samantalang sila ayaw nilang lumaban, di ba po? So yung action ni Leni, malinaw yan, hindi siya nagpapaloko lalo na sa mga Pentebella. Yan ang malinaw na senyales at ayaw niya makisawsaw na dito sa probinsya, gusto lang niya bumalik sa Naga as mayor. So yan ang malinaw. Okay. So, kumusta na po? Si Nelson Ligason niya, nag-3rd District na. Sabi kang iba, garo suicide, garo wrong move na po si Nelson Ligason na garo nagpitik po sa Kapitolyo. Tabi, Congressman, sir. Nagpapapansin lang naman po yan si Nelson Ligason, puro pa-epal. Kung titignan mo nga, mabuting ang lumalabas na lahat ng kalokohan niya ngayon sa Naga, di ba? Mismo si Vice President Leni nagsulat sa isang liyan, mabasa ko sa social media, na imbis na mag-atupag yan si Ligason ng tama, ang inaasikaso daw, basa dun sa sulat,
yung STL na payola na natatanggap niya na 2% up 600,000 o 12,000 a day o 360,000 a month. Tapos sinabi rin ni Vice President Robredo na ang mga bidding dyan ay niluluto sa mga kontrata at binibigay sa mga kaibigan. So, pangatlo, nakikita mo naman yung huling issue sa kanya, yung palarong pambansa ay mismo ang mga taga-Naga ay yung pala hindi nabigyan ng ayuda, no? So, kung napapabayaan niya po ang mga atleta, ano pa kaya ang bayan ng siyudad ng Naga? Saka makakakita naman, Frank, incumbent mayor siya, aatras ka bilang mayor dahil takot siya kay dating Vice President Leni Robredo. Kung magaling siya at marami siya na-accomplish, kung sino man lumaban sa kanya, dapat hindi siya matakot. Saka nakakita siya ang mayor ng Naga, incumbent, iiwanan niya yung mga suportadores niya. Dahil tatakbo siya sa 3rd district na basado sa survey, sigurado pong hindi naman po siya mananalo. Dahil una-una, taga-Buhi siya, hindi naman talaga siya taga-3rd district, di ba? Siguro tumakbo na lang siya ng barangay Kagawad sa Buhi. Pero palagay ko maski barangay Kagawad, hindi yan mananalo. Kasi ano naman ang natulong niya sa 3rd district? Dapat kung tatakbo ka, meron kang natulong, hindi yung pupunta ka doon, hihingi ka ng tiwala sa tao na wala ka naman natulungan at nagawa nung ikaw ay nakaupo as mayor ng Naga. Ano naman lang mayor sa Naga, siya nagpapakita ng tulong. Hindi yan, pala sa tingin ko, hindi yan tutuloy kasi mismo anong plano niya, yung gagamitin niya ang pondo ng Naga City sa 3rd district, kaso yan. Hindi niya pwedeng gamitin ng resources, pondo ng syudad ng Naga para sa 3rd district, diba ho? Awal yan. So, paano niya? Kuripot naman siya, hindi naman siya gumagastos. Pupunta siya sa ibang lugar, sa labas ng Naga, kakausap siya 2-3 tao, wala man lang siyang iniiwan na kahit na ano. Nagkukumbinsi siya ng mga kandidato sumama sa kanya, at ang kwento, kinukumbinsi niyang tumakbo, wala naman siyang pinapangako. Natulong, tama hindi. So, paano siya makakakumbinsi ng mga suportadores at mga kandidato na gusto mong tumakbo na sa isang posisyon na wala ka namang pinapangakong tulong? Wala ka namang pinapangakong tulong rin sa tao. Ano bang gagawin niya sa 3rd district? Wala naman siyang malinaw na plano. Malinaw po kung ano man ang plano dyan sa 3rd district. Si Nonoy Magtuto ang gagawa niyan, pagtutulungan namin ng Team 1 Camsur kasama si Governor Luigi at aming grupo, no? Kasi kung mas maraming congressman sa Team 1 Camsur, mas maraming nagagawa. Isipin mo lang kung nasa kongreso siya, ang una raw niyang gagawin, tatanggalin raw niya ang poder ng governor na isuspindi ang mayor. Una-una, hindi naman po siya mananalo. Pangalawa, wala naman siyang suportadores sa Congress. Wala yan, wala po. Ako po ay presidente ng partido. Ng National Unity Party, mahigit 40 po kami. So kung meron ka nang sinusulong na panukala, automatic may sumusuporta na sa atin. Siya, ano ba partido niya? 'Di ba? Liberal Party, wala na pong 10 ang Liberal Party sa Congress at siya mismo hindi siya kilala. So malabo po 'yan. Ang dapat ang mga taga 3rd district iboto nila yung mga katulong at kilala, hindi yung ganyan na mayor siya ng Naga, hindi naman siya kilala outside of Naga, pupunta sa kasal, nakatsinelas, insulto po dun sa nagkakasal. Ang mga ordinaryong tao nga, ang ordinaryong tao, Frank, pag nagpakasal, nangungutang para makabakal ng barong, ng disente. Tapos siya pupunta, ininsulto niya yung pamilya, nakatsinelas. Naka-insulto po yan, hindi yan uubra sa kamarinisor ng mga style niya. Katsinelas na nagpapaawa. Hindi po siya kawawa, yaman-yaman na niya. Alam niyo ba, Congressman, may nagkwento lang sa akin dito sa opisyal ng barangay. Pumasok ito sa Barangay Hanawan last week lang sa isang okasyon daw ng Miss Gay Hanawan. Naka-short, naka-tsinelas at nagpapakilalang tatakbong congressman. Ni hindi nga kilala ng MC at ibang pangalan yung nai-announce ng MC na bisitin nila. At hindi dahil sa ligasyon na nabanggit ng MC, instead Nonoy Magtuto yung nabanggit. Kaya umalis at pag-trip ko itong dahil sa ligasyon sa Hanawan o Campo, Congressman, sir. Hindi, totoo yan. Kasi ang problema, pumunta siya dun sa Hanawan o Campo, hindi naman siya imbitado.
Hindi naman siya imbitado ng barangay. Ang barangay official doon, kakampi po natin. Nagpunta siya doon, may nagsama lang sa kanya ng isang taga-Ocampo na sinama siya doon, pinasubo siya, napahiya siya. Hindi nga siya kilala eh. Saka unang-una, huwag ka pupunta sa isang lugar na hindi ka imbitado, hindi ka kilala. So, kung ganyan ang style niya, kawawa naman, ba't ka naman pupunta sa ilang okasyon? Hindi ka kilala, hindi imbitado. Tapos pupunta ka doon, wala ka naman lang natulong. Diba? I mean, gusto pa niya makikain ba? Ganon? Kaya naman, dapat pag pupunta kang isang lugar, magtulong ka, imbitado ka. So, sa mga tagahanawan, napasupog po siya. Okay, ang BBS po online na para sa iba pang kahaputan para matawan niya to si Kabenji. Kabenji, good morning. Second try. Go ahead, Tabi Kabenji. Hello, thank you, Kakiko. Kamusta? Hello. Okay, go ahead, Tabi Kabenji. Okay, thank you very much, Kakiko. Good morning po, Congressman El Rey. Live po tayo ngayon dito sa BBS. Malakas po tayo napapakinggan dito po sa 1st, 2nd, 3rd District po. Kong, good morning. Morning. Tagabos nagtatangog sa imong programa, Benji, at sa BBS po. Diyos Marinaldo po. Okay, kanina po kami nakikinig sa inyo dyan po sa partido, dyan sa Rinconada. Okay, Congressman, nung nakarang linggo po, Congressman, napag-usapan po sa social media. Alam mo naman ngayon, social media laging updated. Napag-usapan po itong ginagawang bagong Kapitolyo. Congressman, ano na po ang update dito kung kailan daw ito matatapos, kailan daw po ito talaga pwedeng makita ng publiko, Kong El Rey? Well, tuloy-tuloy po ang ng construction po niyan at hindi po ordinaryong building po yan, iconic yan ang pagka-disenyo po dyan ay hindi ordinaryo at palagay ko matatapos po yan siguro mga 2026 pa siguro. Isang taon pa po yan. Dahil may kulang pondo pa, so dapat mapondohan po sa 2025 budget. So, mga 1.5 years pa po yan. At importante po, tuloy-tuloy at matatapos po. At pagkatapos po yan, orgulyo po ng mga taga-Camsur yan, magiging tourist destination, evacuation center rin po yan, orgulyo world-class na opisina para sa mga taga-Camarines Sur, opisyalis at mga empleyado. So, tuloy-tuloy po yan. Mga 1.5 years pa po. May mga naririnig po kasi kami na bakit naman daw ganun kaganda. Sa totoo lang po, Congressman, gusto namin nung marinig mula na sa inyo na hindi lang po ito pala sa Camsur ginagawa itong mga ganitong kagandang mga bagong building. Kundi pati sa Cebu meron din ganito yung mga magagandang mga kapitolyo, Congressman. Sa buong mundo po, dapat ang government building, hindi sabihin government, pampubliko ay pangit. Sa Singapore, titira mo maganda sa ibang bansa sa Amerika. Dito sa ating bansa, ang dami na rin gumagawa niyan. Naging inspirasyon po ang ating building na ginagawa sa ibang lugar. Naisip nila, pwede pala. Di ba parang nung gumawa ako ng CWC noon, dami nagbatikos. Ngayon, kung titignan mo sa iba't ibang probinsya, gumagawa na rin sila ng mga tourist destination nung simula nung ginawa ko yung CWC. So, naging ako, orgulyo ko sabihin, naging inspirasyon rin po ang iconic capital building ng Camsur para gayahin po ng ibang lugar na. Kasi, hindi naman po ibig sabihin gobyerno, gaya ng eskwelahan, gusto ko nga paguhin ang disenyo ng eskwelahan ng public school. Hindi naman pwedeng public school na simpleng struktura lang. Correct. Dapat maganda, may hangin, kung pwedeng ang pa-airconan yan sa init, ay dapat ginagawa yan. Yan po ang misconception. Hindi ibig sabihin government funds pangit. Sa government funds dapat mas maganda. Bakit? Dahil ang gumagamit yan, pampubliko. Hindi naman dapat pribadong sektor lang ang makatikim ng magaganda at masasiram ng mga service programa. No? Dapat publiko mismo. Titignan mo sa Kapitolyo, pag Sabado-Linggo, libo-libo ang tao nag-iikot dyan dun sa Lago del Rey. Dito po, nagpipitikleta, nagpipiknik. Libre po yan. Kung wala kang pera, pwede kang umikot ka Kapitolyo, pasyal-pasyal ka, libre. Maraming puno, masarap ang hangin. Yan po ang ginagawa po natin. Kung titignan mo rin yung bagong basketball court na ginagawa ko sa Kapitolyo, modelo po yan, pilot project, outdoor rubber flooring na court, gagawin din po yan sa buong probinsya. Bakit? Hindi lang covered court ang dapat. Kung outdoor basketball court, gayahin natin yun sa Amerika na may sound system, may ilaw sa gabi, malambot ang flooring, pwede mag-basketball, volleyball, zumba.
So, yan po, basta public na proyekto, pampubliko, gandahan. So, yan po. Kaya naman po, ako natutuwa, ang mga constituente ng Kamsur ay tuloy-tuloy po ang tiwala sa amin, sa aming pamilya, sa Team 1 Kamsur. Dahil yan po ang mga programa natin na hiling nila na mamatian nila. Okay. Napakaganda, Congressman. Isa pa, Congressman, pwede ko kami ma-update dito sa post nyo po, itong Pamplona, Gayensa Diversion Road po, Congressman El Rey. Tuloy-tuloy po yan, dyan po sa bayan ng Gayensa, Pamplona. Ang labas po niyan sa Pamplona na sa Patong Pamplona. Diversion road po yan dahil grabe na po ang traffic papasok palabas ng Naga. So nag-iisip po tayo ng mga kalsada. Gayensa ka na. From Naga, pwede ka mag-Gayensa. Labas mo na Pamplona. Hindi na mag-iikot sa Naga traffic. Meron kami ginagawa, San Fernando, labas mo Pili. Meron Mila or Pili. Mga diversion. Kasi palibot sa Naga, ang dami ng population traffic. Dapat nag-iisip ng mga diversion road. So kami po ay nag-iisip niyan. Alam mo naman ng mayor dyan, tatamad-tamad, hindi naman nag-iisip ng mga ganyang programa. Isama na natin ang congressman. So, nag-iisip niyan. Ha? Isama na natin yung congressman dito sa third. Oo, kasi yung Naga Airport, hindi naman ninasika. So Pili Airport, mga diversion road, ang nag-iisip kami. Tapos sasabihin na bakit daw kami nakikialam sa hindi namin distrito. Ang congressman naman po ay nationally elected. Pwede kang mag-file ng panukala, programa, maski saan. So, kung ano yung kakulangan dyan sa 3rd district ng presenting mga nakaupo dyan, kami na po nag-iisip dyan, lalo-lalo dyan sa mga diversion road. Very good, Congressman. Congressman, kami po dito sa BBS, tuloy-tuloy po ang aming announcement. Libre dito po sa Kaugma Festival. Alam naman natin malapit na. Ang ibang radio station, may announcer, ang announcement niya pala, ang ano niya pala, may bayad. Dito sa amin, libre. Congressman. Sunod-sunod po ang aming announcement dito kasi alam naman natin, Kaugma Festival, hottest festival in the world. Congressman, sino-sino, ano-ano po ang aasahan ng mga kababayan natin ngayon pong Kaugma Festival o Kong El Rey? Well, taon-taon po nagbibigay tayo ng kaugmahan. Kaya nga kaugmahan sa ating mga kababayan sa Kamsur, ang mga jóvenes, iba't ibang sektor ay pinibigyan natin yan. May Miss Kaugma, may mga iba't ibang race na boy kayo, may mga, ngayon may mud race, may bicycle competition, may motocross, may airsoft, iba't ibang sektor na nagre-request na meron. At siyempre, ang highlight niya yung mga concert, no, sa starting May 23, 24, 25, 26. Ang alam ko hanggang 27 may mga concert yan na Ico Blanco, Eli Buendia, Apo Hiking sa mga kagaya natin na 80 sikat. Marami pa pong mga iba't ibang mga artists. Sa akin pagtingin mas malaki, mas maganda this year. Dahil last year yung pinaka-successful, 100,000, may 100,000 ang nanonood. Yan ang challenge sa province na lalo pang pagandahin, palawakin at ginawa naman po yan ni Governor Luigi. So marami na po excited, hindi lang taga-Kamsur actually. Daming bisita na pupunta all over Bicol, Manila dahil nakikita nila napakasaya, napakaganda na ating festival. Kasi nahalata ko talaga, Congressman, halos sa taon-taon lalong gumaganda, umiinit ang Kaugma Festival. Ano po? Excited yung mga kababayan natin dito sa Camarines Sur. Congressman, ihabol ko na lang po ito para sa mga taga-media. Ito pong batas mo, ito pong pag mga benepisyo para sa mga katulad namin sa media, Congressman. Ano pong update dito? Meron tayong Media Welfare Act na pinal sa Congress. Tutulakin natin yan dahil sabi ko lahat ng sektor, marami tayong bill. Senior citizen, covenant, solo parent, mga barangay official ngayon, gusto na natin gawing 3 years and term. Iniisip rin natin ng mga taga-media na nagsasakripisyo para makover ang news, mabigyan ng public service ang tao. So, dapat mabigyan din sila ng benepisyo, no? Kung mag-retire, may health benefit. So, yan po ay tutulak po natin yan hanggang mapasa po yan. At alam mo naman, kailangan ng media yan. Hindi kagaya ng ibang media dyan sa Naga na nagpapabayad raw. Self-proclaim. Nag-self-proclaim na siya bayaran. Inaamin niya, nabayaran siya. So, malinaw pala. Pag binabanatan niya ako, sino nagbabayad sa kanya? No?
So anyway, sa akin, dapat pangalagaan ng sektor ng media workers welfare. Tutulak po natin yan at lalo na sa Senado na dapat mapasa yan. Maraming mga bills na nasa Senado nakabinbin. Pagdating yan sa Senado, itutulak po natin yan. Okay, Congressman, thank you very much po. Thank you, Kakiko. Balik ko sa inyo. Okay, Congressman, saro na lang po saro sa baga darakulang barata man na nagruluwasan nun yan. Ini pong alyansa para sa bagong Pilipinas, ini pong alliance between Lakas CMD and Partido Federal ng Pilipinas. Ika po bilang presidente kan National Unity Party, ano po ang naihiling mo kaning barayda magiging implikasyon na resulta sa tuya po, Congressman, sir? Well, maganda naman po yung alliance na yan kasi kung babasahin mo, wala namang politika. Ang pinag-usapan doon, may common vision, common program, support ang PFP at Lakas sa Bagong Pilipinas na programa ng ating Pangulo. Ako nga, pabor nga ako at sa aking tingin magpipirmahan rin ng National Unity Party. Ako po bilang presidente. Magpipirma rin kami po dyan ng alliance with PFP. And lahat ng mga organization, political parties na gustong isulong po ang Bagong Pilipinas. Maganda naman, napakaganda po programa ng ating Pangulo yung Bagong Pilipinas. So, pwede tayo makipag-pirma sa anong partido, organization para isulong po yan. So, pabor po tayo dyan at sa tingin ko at ako bilang presidente ay magkakaroon rin kami ng pirmahan po dyan sa PFP at iba't ibang organization para isulong po ang Bagong Pilipinas ng ating Pangulo. So mas magiging pusog saka magiging maray ang daralagan kan sa tuyang gobyerno because of this alliance, probably, Congressman, sir? Oo, kasi ang mga member ng iba't ibang partido, sila ang governor, congressman, mayor, sila ang mga nasa kaupo. Dapat isa lang ang direksyon natin, yung Bagong Pilipinas na vision ng ating Pangulo. Sa pangalan pa lang, bagong aspirasyon, bagong programa, bagong proyekto, bagong Pilipinas. Baguhin na natin yung mga hindi tama at sumulong tayo ng mga mas makabagong mga programa na sang-ayon po ako dyan personally, sang-ayon po ang aming partido, National Unity Party at palagay ko naman sang-ayon po ang sambayan ng Pilipinas dyan sa programa na sinusulong na ating presidente. Opo. Bago po tayo magtapos, Congressman, may naalala lang po pala ako during dong civic reception ng bagong Archbishop po ng Cáceres, si Archbishop Rex Andrew Alarcon. Na marami pong napahanga o humanga dito kay Governor Luigi Villafuerte nung siya po ay mag-speech at sabi nga po ng karamihan sa akin nakausap, manang-mana kay Congressman El Rey Villafuerte, si Governor Luigi Villafuerte. As a father, Congressman, ano pong masasabi mo dun sa comment na yun, sir? Well, tuwa po tayo, nakataba ng puso dahil pagka-speech niya ng daming daan-daan po nag-text sa akin from mga member ng clergy, member of the Catholic Church, mga officials na nandun na sinabi napakaganda ng message ni Governor Luigi. Nakakatuwa po at bilang isang ama, nakakatuwa at very proud naman po tayo na at least marami siyang natutunan. Hindi lang sa akin, sa kanyang lolo na si LRB in terms of governance, in terms of public speaking, in terms of pagmalakad sa gobyerno at nakaka-proud po kasi hindi ordinaryong tao, mga taong nagpuri sa kanya. So, sobrang tuwa po at salamat sa Diyos na na-recognize po ng mga tao ang kanyang abilidad na God-given talent naman po yan ay nakakatuwa talaga bilang ama, nakaka-proud. Congressman, maraming salamat po sa oras na binigay po ninyo sa amin at sa inyong mensahe na lang po sa lahat ng mga nakatutok at nakikinig po ngayon sa ating palatuntunan. Congressman El Rey Villafuerte, sir. Unang-una, salamat po sa iyo, Frank, Benji at Benny, sa lahat na nakikinig sa inyong programa at basta ako susulong ko lahat ng mga panukala na nakakabuti sa ating kababayan. Yung sa barangay election ay tutulak po natin yan na maging 3 years na ang term at marami pa pong iba. Kami nagsisipag, nagtatrabaho para mag-isip, mag-ibon ng mga maray na programa, proyekto at serbisyo sa ating kababayan. Salamat sa tiwala na binigay niyo sa amin. Ibabalik po namin yan ng talagang doble libreng serbisyo. Salamat sa oras ng ngunyan na Aldao na marami tayong na-discuss at anytime po tawagan lang po niyo ako para maliwanagan at mapahayag pa kung ano mga magagayon na programang gigibo ng Cafuerte at Team One Camsur. Salamat po, Diyos Maray na Aldao, Diyos Mabalot.
Thank you po. Bagatugay si Congressman Elray Villafuerte. Tatoy na kaibanan, digdi sa Lauda. Okay, yan po mga Dabarkads. Ano po, si Congressman Elray Villafuerte kan 3rd District. Na-interview ko yan na Aldao. And pinaliwanag niya ang mga issue, ang mga dapat simbagon na mga issue digdi po sa probinsya. Ano po? Digdi mo na kita sa mga good news. Digdi kita sa mga good news. Ini po, libre. Hindi po, Bareta, hali po sa Bicol Saro Party List. Para po mga tugang makatabang sa pagpugol sa krimen, hinikayat ni Congressman Yamsuan ang Kongreso na aprubahan ang panukala na kaipuan ng CCTV sa mga business establishments. Itinutulak po ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang marikas na pagpasar din sa batas na naglalayong obligahon ang mga business establishment na magkaag din mga closed circuit television o CCTV system sa laog asin palibot kal sa indang mga lugar. Sinabi mga tugang ni Congressman Yamsuan na bilang dating opisyal akan Department of the Interior and Local Government or DILG, binibisto niya na dakulang tabang ang paggamit ng mga CCTV camera asin iba pa pong makabagong teknolohiya na kasangkapan para makatabang sa pagligtas o mailigtas ang publiko asin matabangan ang mga investigador kan pulisya sa paglutas kan mga nangyayaring krimen. Mga tugang ang House Bill 8068 kung saan si Yamsuan ang saro sa mga co-author naghahagad magsugo sa mga business establishment na may 20 o higit pang mga manggagawa na magkaigwapo din transaksyon na day mababa sa 50,000 pesos kada aldaw na maglagpo din CCTV camera sa gabos na laugan, luwasan, sa laog kan sa idapong mga lugar na mga establishment. Ang bareta yan hatod po sa to kan Bicol Saro Party List. Oras 8:56 na po ni pagkaga mga tugang. Nako, mabilison po ang aldaw mga partner, mga kapatid. Mabilison po ang oras na Friday na kita ko dyan. Happy weekend. Sa Sunday, Happy Mother's Day. Yan. Happy Mother's Day sa gabos pong nanay. Oy, mga idol, pakigreet an sa indong mga misis. Oy, good morning sa sakuyang classmate na kapod ko kasabay ko din nagsusundo diyan sa USI. Kituts. Boss, good morning. Yaon din dyan sa Hall of Justice, yaon din dyan sa, opisina ni si Toots? Basta yaon din dyan sa, Hall of Justice. Toots Lilio, sir, good morning, bossing. Mabuot. Hands-on sa iyang mga bagets. Garo ba si Tito Benji? Pag surunduan na yaon na kami kayan. Pag haratunan, ibang, pinapatod ko na lang kasabay ko sa paglawag sa opisina, ining mga chikiting. So nagkuha na lang kita para sundo Pero si Tito Benji para hatod pala. Si Tito Benji para sundo. So good morning bossing ha. Ki Sir Toots Lilio sir, good morning. CRC, good morning sa imo bossing. Sir RC. Dati ning office mate. Office mate pa ni Mrs. si RC. Sa kansa iyang wifi. Good morning, good morning. Loy-loy na kitang mapara mga Dabarkads. Digdi sa laong kan programang Radyo Banat. Nakaibanan ta sa newsroom. Si Boss Junil, The Wingman Cuba. Sa technical, si Boss Ariel Camarote, saka si Boss Stephen Fabis. Ay nako, daigdi lang ka mo sa programang Radyo Banat na nagpapabayad.
Proud po kaming sabihon na kami bako si Joe. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kuyang source of income. Ay, harayoon po yan. Ako po na yung nagpapabayad. Hello, totoo yan! Totoo yan. Makatugang ako po si Benji Rivera. Mabaluskan sa inyong pagkantabay. Basta Bareta, sigurado. Bawal ang duwag. Bawal ang takot. Bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera. Sa BBS Banat Extreme. Sa 91.9 BBS. Mga kaibigan, mula po sa Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 11. At ang bawat saserdote ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at naghahandog ng madalas ng gayon ding mga hain na hindi makapag-aalis ng mga kasalanan kailanman.